senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Okay, we are back dito po sa ating live stream, mga kababayan. Meron nung nag-comment kanina. Ang sabi, meron na raw balita sa GMA nung pag-actual na pag-tail. So, yung kay Franco Mabanta. Balik tayo Mabanta, sandali. Nakikurious ako eh. Panoorin nga natin kung ano talaga nangyari. Ito, game. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang internet personality at founder ng digital platform na Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta. Dahil yan sa umano'y tangkang pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Huli rin ang 4 na iba pa sa panghihingi umano ng 300 milyong piso kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng isang video laban sa kongresista. At nakatutok live si John Consulta. John! Si John Consulta, oh. Mel Vicky, delikado ang trabaho niya. Ng National Bureau of Investigation sa kanilang entrapment operation ang 5 lalaki, kabilang nga dyan si Franco Mabanta, ang CEO at founder ng PGMN, matapos nga masangkot sa tangka umanong pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yan. Ito yata yun eh. Sa surveillance video ng National Bureau of Investigation o NBI na eksklusibong nakuha ng GMA News, makikitang kausap kagabi ng isang undercover agent ng NBI, si Franco Mabanta, founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN, isang digital platform na naglalabas ng mga komentaryo tungkol sa politika at balita. Ayon sa NBI, inireklamo si Mabanta ng pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang pagkakaalam ni Mabanta, staff ng kongresista ang kanyang kausap. Dala ng undercover agent sa isang hotel sa Makati ang isang duffel bag na may laman umanong pera para ibigay kay Mabanta. Pero di tinanggap ni Mabanta ang duffel bag at sinabing dalhin na lang ito sa isang country club sa Pasig at ibigay sa 2 lalaking naka-face mask. Pagdating sa country club, iniabot ng isang grupo ng undercover NBI agents ang 3 maleta at isang duffel bag. Ang usapan, laman ng mga maleta at bag ang halagang 75 million pesos na kinikikil umano kay Romualdez. Pinasok ng 2 naka-face mask ang mga maleta at bag sa country club at idiniretso sa isang kwarto kung nasaan si Mabanta. Pagkakuha ng hudyat, pinasok ng NBI ang function room na inupahan ng mga suspect. Tapos ka, boy. Red-handed Noong eh. umpisa, tumanggi magbigay ng totoong pangalan ang 2 iniresto. Say your real name kasi gagamitin mo sa fiancé yan. Anyways, this offense is bailable. So why argue with the operatives? Diba? Para sa yun, sir. Nahirapan ka lang. You can charge you another crime offense for disobedience. Kaya napilitan silang magpakilala. Arestado si Mabanta at 4 na tauhan ng PGMN. We have to release him kasi nga at that time, hindi niya tinanggap yung pera. So binitawan namin siya and nagkaroon kami ng tailing and surveillance. So sinundan ho namin until sa time na ma-identify namin yung exact unit kung saan dinala yung pera. And to our surprise, nandun din po yung subject, si Mr. Franco, na siyang kausap namin dun sa hotel sa Makati. Based on the complaint, meron ng initial talks since a year ago, pero nabuhay lang siya ulit. 2 weeks ago, it ballooned to 350 million pesos. So isang taon na yung extortion. Mga usap-usap at ang final demand is take it or leave it, 300 million pesos. Until umabot tayo sa entrapment, nag-demand sila ng 4 tranches. So yung 4 tranches is consisting of 75 million per tranche. Mga kapuso, matapos nga maaresto itong mga lalaking ito, dito naman sa bandang likuran ay nakita natin dito Ayun yung maleta. yung mismong maleta na dala ng undercover ng NBI. Grabe. So ito nga mga kapuso, kikita natin, ito yung budol money, Budol money. na pin-prepare ng NBI at
dalawang maleta, tatlong maleta, isa, dalawa, tatlo. Pero dito sa lugar na pinuntahan ng mga suspect, mga puso, kapansin-pansin na mayroong naka-ready, na mayroong tatlong maleta pa. Isa, dalawa, Paglilipatan. tatlo. No? At paniwala ng NBI ay ililipat dito yung pera na dapat ay makukuha. Ayon sa NBI, di naging madali ang paghuli sa grupo dahil sa iba-ibang tao na pinapakausap sa kanila at palipat-lipat na lugar ng meet-up. It will still be an ongoing investigation kasi it's yung PGMN, yung Peanut Gallery Media Network yung involved dito. So we will look into yung mga telepono and accounts, social media. There are several social media accounts that was mentioned and linked to PGMN, ano? Nang kunin namin ang panig ni Mabanta sa pagkakaaresto sa kanya. Is there truth to the allegations na kayo po ay nag-extort daw po kayo? Nope, it's not true. We didn't extort anybody, and then no more comment after that. Okay. From Speaker Romualdez daw, sir? Yeah, we definitely didn't extort Speaker Romualdez. Hindi po totoo yun. No, it's not true. Bakit po may mga pera, sir? I'll wait for my lawyers. Okay. Kanina, na-inquest na si Mabanta at kanyang mga kasamahan sa reklamong robbery extortion. Ayon sa NBI, meron pang ibang personalidad ng PGMN ang iniimbestigahan ng NBI. Ayun, kaya nag-deactivate. Sa mga oras na to, Vicky, no, patuloy tayo nag-aantabay matapos ng itong inquest ay kung sila nga ba ay ililipat o mananatili dito sa NBI Pasay or itatransfer na, Vicky, dito sa may bahagi ng Muntinlupa sa NBI Detention Facility. Yan ang latest mo dito sa NBI Headquarters sa Pasay City. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Pinabulaan na naman ni Franco Mabanta ang aligasyong panginikil. Sabay ding inosente at na-set up lang sila ang palasyo. Set Nagpakita up? naman ng larawan ni Mabanta. Okay na, Kasama okay si na. dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay na, napag-usapan na natin yan kanina. Hindi ko talaga... Ang pakit ng depensa ng setup, promise. Lalo-lalo na kapag may ebidensya yung kalaban mo na nangingikil ka. Ang hirap depensa nun, men. Oo, good luck. Goodness. Oo. Ay, nako. Anyway. Setup, excited pa nga siyang tatanggap. Diyos ko, na-setup pa siya ng lagay na yan. Anyway. Sundan natin yung ating mga topics. Country club meetup, sino uli mahilig magpa-press ko sa country club? Tell it to the Marines. Salamat, Jasmine Official, sa super chat. Okay. Ang labo nun depensa na na set up siya. Tama naman yung punto na set up talaga yon kasi entrapment nga eh. Tapos meron pang tatanga-tanga, sino ba yung si MJ? Sabi ni MJ, paano daw nakakuha ng 75 million agad-agad frozen daw yung mga bank accounts? Oo. Unang-una, hindi pera ni Martin Romualdez yung yung nakalabas doon. Pera ng NBI yun. At hindi yun lahat totoong pera. Iba doon, mark money, yung mga totoong pera, mark money yun. Tapos yung iba doon, pampakapalang. Dami yun, dami money. Oo, pampakapalang yun, yung iba doon. Oo, baka baka yung mga ibabaw lang ang totoo doon eh. Diba? Mark money yun. Yung mga nasa ibabaw nun, mark money. Tapos yung mga nasa ilalim, pampakapalang para magmukhang totoong isang bungkos. Budol money budol money. Diyos ko. Diba? Anga-anga talaga. Ay, nako. Ganun lang talaga. May mga tatanga-tanga talagang DDS. Anyway, game. Pag-usapan na ngayon natin to. Kahapon, dinaanan natin yung kwentuhan tungkol kay, sa sinabi ng ombudsman tungkol kay former Speaker Martin Romualdez na nagsasabi na si former speaker daw ay ang mastermind
ng flood control scam. Oo. Napag-usapan na natin to. I don't want to go deep into this. Pero, mukhang ngayon, may bago na naman. May update. May bagong kwentuhan na naman. Ano itong bagong kwentuhan? Ang bagong kwento ay ito. Si Lacson, kinontra yung sinabi ng ombudsman. Hindi lang iisa ang mastermind dito, marami. Yun sabi niya. Hindi lang daw iisa, mga kababayan. Marami daw masterminds. Oo. Sabi, Senate, tayo ito? Senate Pro Tempore Panfilo Lacson on Wednesday said there may be a mastermind in each region. Kada region daw, guys. Hindi daw isa. Kasi nangyayari, mga babayan, ang ginagawa ng ombudsman is gusto lang niya isisi sa isang tao. At ang sinisisi nila ay yung, kumbaga, yung madalas sinisiraan, di ba? Pero iba ang ngayon na sinasabi ni Ping Lacson. According daw sa investigation sa Blue Ribbon Committee, mali ang sinasabi ni ombudsman. Hindi iisa lamang ang mastermind. Marami. Per region. Per region daw. Ito, pakinggan natin yung balita. It's an overall mastermind. Kasi nga, di ba, driven by greed. Walang iisang tao na kumokontrol o nagkukumpas sa nangyaring korupsyon sa flood control project sa buong bansa. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Ping Lacson, ang anomalyang nangyari ay maituturing na microcosm o may mga sari-sariling mastermind sa bawat rehiyon o district engineering office. Base sa mga naging pagdinig ng komite, ayon kay Senator Lacson, lumalabas na mayroong organisadong sabwatan sa pagitan ng Department of Public Works and Highways officials at iba pang opisyal ng pamahalaan. Sabi ko, di ba, parasitic eh. Para bang walang tigil na ng but merong organized na grupo pero within a certain agency, within a certain district engineering office like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun. Dagdag ng committee chair, bagamat si Zaldico ang dating House Appropriations Chairperson na nag-aaproba ng pondo, hindi siya agad matatawag na mastermind. Maliban na lamang kung may matibay na ebidensyang magpapatunay na siya ang overall manipulator ng nangyaring katiwalian. Based on evidence, walang isang taong pwedeng mag-command sa lahat ng RD, not even the DPWH secretary, na ito. Merong mastermind. Sa Bulacan may mastermind. Sa Mindoro may mastermind. Pero may mga interlocking parang interventions na ako, maglagay ako dito sa region mo, meron ako dyan. Isang tao, maglagay ko sa region mo, meron ako dyan. Merong ganon. So walang mastermind pero may kumukumpas. Parang gano'n ang lumalabas. Walang mastermind pero may kumukumpas. So ibig sabihin, meron lang isang tao na naglalagay ng budget doon sa NEP. Tapos kung sino man yung tao na yun, siya ang kumokontak sa mga congressman para grasahan or para ipadulas yung sistema. Well, it actually makes some sense. Kasi tulad nung sinabi ni Yusek Bernardo na ang sabi daw sa kanya ni Chis Escudero ay alam ko na yung ginagawa niyo dyan sa DPWH. Basta ikaw na bahala sa akin. Something like that. Ikaw na bahala sa akin. Alam ko na ginagawa niyo dyan basta ikaw na bahala sa akin. So, it's really kanya-kanyang lakad. Oo. Ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, kasi ang prevailing mentality, may isang mastermind lang na nagtinatrabaho yung flood control scam. Which is
Impossible. Kasi yun nga yung sinasabi ni former Speaker Martin Romualdez eh. Masyadong maraming moving parts. Masyadong maraming moving parts na hindi niya makokontrol lahat yun. So paano siyang sasabihing mastermind? Paano niya makokontrol lahat ng moving parts? Yung iba nasa executive, yung iba nasa district level, yung iba nasa regional level. So it doesn't make sense. 'Di ba? It doesn't make sense. So, ibig sabihin, mga kababayan, sabi ni Mac24, ibig sabihin, merong naunang gumawa niyan. Tapos yung iba, ginaya nung nalaman nilang pwedeng gawin, nagkanya-kanya sila. Oo. So, ito ang theory ko, mga kababayan. Ang theory ko, ganito. Di ba si Diskaya, sinasabi niya, 2016 daw siya nag-umpisa. Tapos, yung sa Sims Construction, sinabi nila 2021 sila tumanggap ng pera. So, ibig sabihin, mga kababayan, nung panahon ni Rodrigo Duterte, doon nila binuo yung sistema. Baka ang unang gumawa nito, mga kababayan, si Eric Yap at si Pulong. Alam naman natin, mga kababayan, na meron talagang corruption sa budget ng DPWH. Open secret yan eh. Open secret yan. Alam na natin lahat yan. Pero it was not at the level of 51 billion noon. Diba? It was not at the level of 51 billion noon. Alam natin meron. Pero nung pamasok ang mga Duterte, ayan na, nagkaroon na ng 51 billion sa napakaliit na distrito ng Davao City. Tapos, meron ng 36 billion sa isang proyekto sa napakaliit na lugar ng Benguet. Di ba? Buti sana kung buong lahat ng proyekto sa Benguet walang problema. Kaso yung iisang project lang, rock netting. Tapos, nung panahon ni Rodrigo Duterte, tinanggal niya yung approval. Di ba? Sinabi to ni PBBM. Sabi niya, nung nagulat daw siya kasi dati daw bago mag-endorse ang DPWH sa LGU, kailangan may approval para ma-check ng LGU kung up to standard ang mga construction projects. Pero nung umupo daw si PBBM, wala na. Wala na. So ngayon, mga kababayan, it seems na merong talagang nagginawa na to before at itinuloy ni Saldico. Oo. Itinuloy ni Saldico. Kasi andyan eh. Di ba nakinabang din nga siya noong 2021? Nung naging congressman siya. Nakinabang siya dyan eh. So alam na niya yung sistema. So, naging appropriations chair siya, di tinake advantage yung sistema, andyan eh. Ako naman, it's my moment. So, yung sinasabi ni Senator Ping, makes sense. Walang single na mastermind. There are many individuals na nagkaroon ng interest, kinausap si Secretary Bonoan at saka si Cabral. Sinabi, ilagay mo kami dyan sa listahan nyo. Ambunan nyo naman kami. Case in point, Cheese Escudero. Tapos, pinagbigyan, isa pa pala, Joel Villanueva, meron yan, di ba? May ganong klaseng akusasyon. Tawag dito. Wait, ayan. So, maraming layers, kumbaga. It's just parang maraming mastermind. Tapos lahat ng mastermind na to, ang kumukumpas ng budget, si Bonoan. Kasi siya yung secretary. Siya yung gumagawa ng budget eh. Ng DPWH.
So itong si Bonoan ang kumukumpas. O ito ilagay mo dito, ito para kay congressman ganito, ito para kay senator ganyan, etc. etc. Ngayon, para hindi mahalata ni presidente ang ginagawa niya, sinusulat niya na parang proyekto. Totoong na may project talaga. Kasi totoong project. Pero sa implementation, hindi nila aayusin. So makakalusot nga naman kay PBBM kasi ang titignan niya sa budget is yung titignan lang niya yung kung saan gagawin yung project, tapos anong lugar, magkano. Tapos i-divide pa yun, di ba? Yung minsan yung 10 kilometers, i-divide pa nila by 1 kilometer para mas malaki yung budget. Ayun. So siguro mga kababayan, yung sistemang ganyan nabuo na nung panahon pa lang ni Rodrigo Duterte, Mark Villar, di ba? So bakit hindi pa rin bakit hindi naiimbestigahan si Mark Villar tungkol dito sa flood control? Siya yung dating DPWH secretary. Bakit tayo tumigil kay Bonoan? Di ba? Ba't hindi natin isagad hanggang kay tawag dito? Kay Mark Villar. But anyway, so ganun ang naging kalakaran. So ito si congressman or si senator lalapit kay DPWH secretary, lagyan mo ako, ito, ganitong kalaki. Syempre sila yung gumagawa ng batas. Si Escudero, senador. Si Zaldico is the appropriations chair, congressman. O di sila yung magko-collude. Sila ngayon yung tatrabaho sa budget. Hence, noong November 30, 2024, ano nangyari? Si Cheese Escudero mismo ang pumunta kay Zaldico. Siya mismo ang pumunta kay Zaldico para ayusin ang budget. At sa pirmahan ng budget, mga babayan, sino nakasulat? Cheese Escudero and Zaldico. Tapos, dahil sa pirma nilang yan, happy-happy na lahat ng congressman. Happy-happy nung senador na binagsakan ng budget. Diba? Budget na eh. Andun na eh, pirmado na eh. Kaso, nabisto kasi binaha ang mga Pilipino. Nagalit ang mga Pilipino. Kaya ngayon, ayun na nangyari. Diba? Tuloy. But sir, kung si Zaldico yung nag-aalat ng karamihan sa pondo, Siya yung ano pong tawag sa kanya? Hindi ba siya ang mastermind? Hindi siya considered as mastermind? Depende sa evidence to be presented. If it comes to that and he is identified to be the, overall parang manipulator, so be it. Pero yun, hindi mo pa rin siya ma-attribute na mastermind. Hindi siya mastermind. Ang tawag sa kanya, principal by indispensable cooperation. Principal, ibig sabihin, kasama siya sa nagplano, pero baka nga hindi pa siya yung nag-isip eh. Baka. Sinasabi ko lang naman yun. Pero the possibility is there. Sinasabi ko lang na baka hindi pa siya yung mastermind. At this point siguro, wag na natin pag-isipan yung mastermind. Kasi marami nga sila eh. Kanya-kanyang sindikato to eh. Oo. Imagine nyo na lang, hindi isang buitre ang kumain sa budget ng Pilipinas. Marami silang buitre. Kanya-kanya sila. Kanya-kanya sila. Kaya yun. Kanya-kanya silang diskarte. So, walang specific na mastermind. I think the problem is the system. Nagkaroon ng sistema, tinake advantage yung sistema. So,
But isa lang ang virtual certainty, mga kababayan. Pare-pareho ng sinasabi, lahat ng mga kontraktor, lahat sila sinasabi 2016 hanggang 2021 yung nag-umpisa yung ganyang klaseng diskarte. At minana na lang ng Marcos administration. So that practically means nag-umpisa to kay Duterte. Davao Group. Tuloy. Mastermind. Ipinaliwanag din ni Senator Lacson na hindi lang sa Bulacan at Oriental Mindoro itong mga maanumalyang flood control projects. Kaya ipagpapatuloy nila ang investigasyon upang makita kung gaano kalawak ang korupsyon sa mga flood control projects sa buong bansa. Now we intend, and as we are now gathered here, tuloy naman yung mga teams na sabi ko mag-extend kayo hanggang Visayas and Mindanao para lang makita natin how widespread yung corruption pagdating sa flood control projects. Matapos mailahad sa plenaryo ang synopsis ng mahigit 400 pahinang report ng Senate Blue Ribbon Committee, pinahahanda na ngayon ni Senator Lacson ang transmittal letter para sa Office of the Ombudsman at Department of Justice. That is the next move. Moving forward, pinaprepare ko na yung transmittal letter to the Office of the Ombudsman para ibigay sa kanila yung lahat, all the pieces of evidence gathered, documentary, testimonial, even the TSNs. Kasi at least now, it is a matter of public record because nailabas ko na via a privilege speech. So nasa record na yan. Para magamit naman ng Ombudsman o ng DOJ yung mga iba na wala pa sa kanila. Muling nilinaw ni Senator Lacson na ang inilabas na report ng Blue Ribbon Committee ay hindi pa pinal. Binigyang diin din ito na ang Ombudsman at DOJ ang magsasampa ng mga kaukulang kaso sa mga personalidad na mapatutunayang bahagi ng malawakang korupsyon sa flood control projects. Jed Neresina, UNTV News and Rest. Oo. Ang problema sa DOJ at saka sa Ombudsman, mukhang nakatutok lang sila sa kung sino yung dinidikdik ng mga Duterte. Kasi hanggang ngayon, mga kababayan, wala pa rin yung kaso laban kay Joel Villanueva, kay Jinggoy Estrada. In fact, mga kababayan, ang yabang pa ni Joel Villanueva dito sa video na to. Yes, sir. Pero hindi nabanggit Wala namang nabanggit. I'm looking forward to defending myself, of course. At the end of the day, you are always after the truth. You are always after hindi yung hearsay. Diba? Kasi, unfortunately, yung nangyari, isi-single out. Sinabi ng mga kasamahan natin dito, isi-single out sino yung hearsay, sino yung hindi. Yung ginamit sa'yo, hearsay. Yung ginamit sa iba, hindi hearsay. Diba? So yun yung, I think, bottom line. I think tayo dapat hindi tayo matakot din sa truth. And yung justice, sinasabing overturned by events, etc. Pero, di ba, sino ba dito yung nakakaalam ng complaint? Until now, I'm not being charged at all. Sa mga news, sa dami. Sinungaling ka, Joel Villanueva. May kaso ka. Baka lang nakakalimutan niya. Anong you're not being charged? You were already charged. In fact, binalik na nga sa Ombudsman yung kaso mo. Kakasuhan na lang siya. Mga kababayan, ipa-file na lang to. Ipa-file na lang yan sa Sandigan Bayan. The cases were sent to the DOJ as a deputized agency of the Office of the Ombudsman for the investigation of flood control scam cases. So may kaso siya na malversation. Okay? So binalik na sa Office of the Ombudsman yung kaso. Ibig sabihin, tapos na sila sa kanilang findings. At meron na silang pwedeng kasuhan. Kaso, ba't wala pa rin hanggang ngayon? Kaya ang yabang ng hayop na to eh. Di ba? Kaya yabang ng hayop na to eh. I'm still not being charged. Blah, 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 blah. See? Tagal. Totoo lang, natatagal. Ang sobrang tagal. Sobrang tagal ng ombudsman natin ngayon.
Ano ba nangyari? Nung una, gigil na gigil eh. Diba, Ombudsman Remulla, nung una, gigil na gigil ka. Lahat ng kahit, lahat tinira mo eh. Pati si Joe Villanueva, Chis Escudero, Martin Romualdez, Leandro Lebiste, etc. Lahat may sinabi, lahat binanggit. Lahat sinabi, iimbestigahan, lahat sinabi, kakasuhan, etc. Asan na? Nasaan na yung kaso? What's taking you so long? Kala ko ba iinit ang summer patapos, Diyos ko, magigitna na ng May. Umulan na nga kahapon eh. Tapos na ang summer, Ombudsman. Ano na nangyari? Nasaan na yung mga kaso? Patagal. Pati kay CLTG, ang tagal. Ay, goodness. Si Bongo? Yung kay Cheese, wala pa. Kay Jinggoy, wala pa. Nakapokus lahat kay Martin Romualdez. Hindi ko naiintindihan. Ang dami-daming naging Ang dami-daming nabanggit. Ang dami-daming sinabi. Pero lahat sila nakapokus kay Martin Romualdez. Hindi ko naiintindihan kung bakit. Ba't isa lang? Ang problema pa, yung kinasuhan nila, yung walang matibay na ebidensya. Baka North American summer. Baka nga North American summer, no? So mga June pa. Mga June, July. US summer pala, hindi pala Philippine summer. Diyos ko. Sait mo sa bangs, boy. Kami nang nangyaring balita for the past so many months that I have kept my silence. Wala pa rin. And ako, I'm just on my end, I'm just waiting for the right time to speak up and defend myself. Kasi records will bail me out. 2 years ago, I have started talking about this 2 years ago. And now parang, sino na? Ako na ba ngayon ang mastermind? Ang ituturo, etc. Sino na? Dahil district engineer ko yung concern dito, may kinalaman na ako. Precisely. Admission yun, no? District engineer niya. Yung district engineer nga niya nagturo sa kanya eh. Precisely. Di ba? Lampasan natin to si Joel Villanueva. O punta tayo kay Jinggoy. Ito yung kay Jinggoy. Gusto mo sanang tanongin si Sen Lacson? Sayang at ayaw niyo magpa-interpolate. Pero uno ko sana tatanungin kung merong base sa mga nakalat na ebidensya, sa mga pandinig, sa Blue Ribbon Committee, tatanungin ko sana kung alam niyo kung sino yung talagang totoong mastermind. Bago siguro questionin yung papeles, pirma muna kayo para maka-interpolate kayo. Pirma muna kayo para maka-interpolate kayo. Yun lang naman ang sinabi ni ni Ping Lacson eh. 'Di ba? Pirma kayo. Gawin nating official. Para kapag nag-interpolate kayo, pwede maging parte ng record. Yun ang sinasabi niya eh. Paulit-ulit. Paulit-ulit, yun ang sinasabi niya, guys. Nakakairita, no? Pag nakikita mo yung mga taong ganito. Si Joel, si Jinggoy, si Cheese. Di ba? Alam mo, kurakot, pero andyan lang. Di ba? Andyan lang. Andyan lang. Nakita ko na in person, si Jinggoy Estrada. Hindi ko pinapansin itong hayop na to. Alam ko kasing kurakot siya eh. Nung campaign noong 2022. Nakakasalubong ko yan eh. Ganyan siya. Hindi ko pinapansin. Kurakot eh. Alam naman natin lahat yun eh. Itong flood control fiasco. Pangalawa, tatanungin ko sana kung sapat ba yung sinoling pera nung mga
DPWH officials, katulad nila Bernardo, Alcantara, sila Opulencia, tsaka Hernandez. Kung sapat na ba yung kanilang binigay na pera as a form of restitution para maging state witness sila. Sir, ano masasabi niyo dun sa recommendation dun sa chairman's Well, it's progress just a report? recommendation. Hindi naman damage yun. You're not bothered by it? I'm not bothered by it. Tsaka, naglabas na ng state. Hindi sila bothered talaga kasi hindi pa umuusad hanggang ngayon eh. Ano ba nangyayari? Alam nyo mga kababayan, ako nagtataka na ako dito kay Ombudsman Remulla. Nung una ako kay hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo ngayon. Kay Ombudsman Remulla. Hindi sila bothered. Bakit? Wala pa yung wala pa yung kaso from the Ombudsman eh. Ako ito theory ko lang naman ha. Theory ko lang. Hindi naman ako sure kung ito talaga yung nangyayari. Pero ang palagay ko totohanin ni John Vic Remulla yung sinabi niya natatakbo siya for president. Or siguro kung di man president, a higher position, baka magsesenador siya. I don't know. So kutob ko lang naman. Kutob ko lang naman. So hindi masyadong pinapausad yung kaso kasi tinitimbang pa. Naninimbang pa kung kanino dapat tayo aalyado sa kung sino yung mga, di ba? Kung saan tayo aalyado sa 2028. Kasi hindi naman aabot ng gatong katagal ang case build-up, guys. Ang tagal na nito. Last year pa to, November, December. Nangako pa nga itong si Boying Remulla na may maa-aresto ng December. Isa lang ang nakuha. Di ba? Si Bong Revilla lang. So, ang kutob ko, ito si John Vic, tatakbo talagang presidente or another higher position, baka senador, I don't know. Tapos, so as to not ruffle any feathers. I mean, wag ka muna manggulo, di ba? Hayaan mo muna yung goodwill na pumunta sa'yo. Wag muna tayo mang-away ng mga posible nating pwedeng maging kakampi o katunggali. Wag na muna. Saka na, pag yung election na. So kung gano'n na, ito lang naman yung akin. Kung gano'n ang diskarte, ngayon pa lang, sira na si John Vic. Kasi magmumukha siyang pati si Boying. Ombudsman Boying, second life mo na to. Ayusin mo naman. Matadamay din si Boying kasi nagmumukha siyang protector. Hindi protector, hindi nila Chis Escudero, hindi nila Joel Villanueva, hindi nila Jingo Estrada. Protector ni John Vic. Protector ng political career ni John Vic. Yun yung dyan. Yun yung delikado dyan. Yung delikado dyan. At sana mali ako. Sana. Pero, gaano kadalas? Gaano kadalas? Kasi, si Ping Lacson nagsabi na walang single mastermind. So, pwede rin kasi mga kababayan na yung sindikato ng Senado pinamumunuan ni Chis Escudero. Yun yung sindikato niya. Sindikato sa House, maraming version. Meron kay Garjola, meron kay Saldico, di ba? Yung mga may mga negosyo na sa construction, mga contractor na, di ba? Pwedeng ganun eh. So, ako mga babayan, ito akin lang naman. Sana magkaroon na talaga ng tunay na investigasyon dito sa flood control. Kasi, guys, paabutin pa ba natin to ng 1 taon? Yan, si Eric Yap, isang sindikato din siya. Si Lebiste, isang sindikato rin siya. Pero,
Yung sa kanya, solar. Oo. Pero akin lang kasi mga babayan, ano paabuti pa ba natin ito 1 taon? Nanggigigil na mga tao? Ako nga, mga kababayan, Marco supporter ako, pro-admin ako, pero nababagalan ako kay John Vic, kay Ombudsman, Remulla. Napakabagal. Hindi naman ganito katagal mag-case build-up siguro. Okay, sasagot nila, nag-iingat kasi kami kasi mas mataas ang blah 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 blah. O sige, tingnan natin. Kasi yung kay Martin Romualdez, ang weak ng evidence pero finala ng kaso. Tapos dito sa iba na may mga testimonya mismo. 'Di ba? May mga dokumento, may mga testimonya. Tapos hindi pa rin nakakasuhan hanggang ngayon. Pwede ba i-impeach si Remulla? Pwede. Pwede siya i-impeach. Imagine mga kababayan na ang daming kasong nakafile simula nung siya umupo. Merong kaso kay Chavit, merong kaso kay Digong, may kaso kay Bongo, may kaso kay Sara, tapos ito pa yung flood control, kay Cheese, kay Jinggoy, kay Joel. Ang daming kaso simula nung naging ombudsman si Remulla. Wala pa rin umuusad ni isa. Ang pinausad niya yung kay Martin Romualdez, yung walang ebidensya. Di ba? Akala ko iba yung ombudsman, baka wala rin pinagkaiba nun sa mga nakaraan. Walang pinagkaiba kay Martires. Diyos ko. Nakakalungkot talaga, promise.